talagang mapapanganga ka dahil ang babaeng hindi inaasahan ay magiging si... O, di ba? Sa tingin mo ba, okay na okay si Herlene Budol na gaganap bilang si... Di ba? Isa siya siguro sa pinaka-sexing Darna na gaganap if ever. Unang-una sa lahat, I would like to greet Herlene Budol happy 23rd birthday. So, belated happy birthday and sana more blessings to come sa inyo. And hindi lang bahay, hindi lang car, hindi lang pageant title, kundi marami pang blessings ang darating sa'yo. So, bakit nga ba siya nag-transform bilang... O, diba? Yan po yung isa sa mga parang opening number or dance number sa kanyang kaarawan. And makikita nyo naman na ang social ng kanyang dating, tapos makikita mo na glamorous, glittering, and kasama din niya yung ka-freshness team together with her talent manager na si Wilbert Tolentino, and then si Madam Inuts, tapos yung kanyang glam team sa kaarawan niyang yan. And sa isang opening number sa isang dance number, ayan. So makikita nyo na ang babaeng hindi inaasahan ngayon naging si... O, diba? Nag-transform siya bilang si Darna. So, makikita niyo dyan, grabe. Ang galing, bagay na bagay sa kanya ang Darna costume, tsaka makikita niyo na napaka-sexy niya. At, if ever man na siya ang next na susunod na Darna, magiging isa siya sa mga pinaka-sexing Darna na gaganap. Kaya, lalaspagin niya lahat ng mga kakalaban sa kanya, mapapalunok lahat ng mga nagbully sa kanya dati. Tsaka yung mga nanlait sa kanya, mapapasubsub talaga sa kaseksihan at ganda ni Herlene Budol sa ngayon. And titingnan natin yung kanyang dance number. So, yan yung dance number niya. May kita mo na yung dance troupe niya na kasama niya during sa Binibining Pilipinas at sa practice is kasama din niya sa kanyang dance number. And kung naaalala nyo sa kanyang Binibining Pilipinas stint, ayan po yung kanyang kasama. So, for 1 minute lang kasi yung nakita ko sa video, but then, okay yung performance niya and makikita mo talaga yung talent niya. Tapos yung ginamit nilang music is yung Gandang Hipon. Syempre naman, from Hipon Girl na nilait-lait, tapos parang sinubsubs talaga sa kaputikan sa kanilang panlalait sa kanya. Ngayon naman, yung mga nanlait sa kanya ang mapapasubsub talaga sa kanyang kaseksihan. So, nakikita nyo na, ang galing. Tapos, yung costume ng Darna is bagay na bagay sa kanya. The headdress, yung bra, o diba? Tapos, yung kanyang, parang, yung isa din, bikini, o diba? Yung upper and lower, tapos yung panyo, and then yung kanyang boots. Hindi ko masyado makita kung wedge yung boots niya or medyo heels yung gamit niya. Pero naka-boots siya, and yan yung ginamit niya sa overall outfit niya as Darna. So, bagay na bagay din pala siya na gumanap bilang si Darna. And of course, ang kumuha po niyan is, ayan, so give credits ko yung video na yan na kumuha sa kanya. And syempre, pati yung kanyang makeup artist. So kasama niya yung makeup artist, si Letim Ponce, responsible for the glam look of Herlene Budol sa kanyang birthday, as well as yung kanyang look bilang Darna. So, si Letim Ponce po ay yung kanyang glam team, and makita nyo naman yung kanyang work, napakalinis, napakapulido, napaka-high fashion, sikat, and very matunog siya sa mga celebrities, kaya maraming mga celebrities ang nagpapamakeup kay Mary Letim Ponce. So, ayan. And, syempre naman, hindi mawawala si Mary Letim Ponce dahil naging friend din siya ni Herlene Budol, ni Madam Inuts, and yung mga ka-freshness team. So, siya ang responsible sa pagpapaganda ng mga paborito niyong artista, hindi lang si Herlene Budol, o diba? Kaya, ang swerte ni Herlene dahil merong isang makeup artist na
ang tingin sa kanya is kaibigan, close friend, kapamilya, hindi yung client lang. So, dyan mo makikita yung pagmamahal ng isang makeup artist sa kanya. O, diba? Kaya, ang swerte talaga ni Herlin Budol dahil sinelebrate niya ang kanyang birthday with a blast. So, talagang very full blast. Kahit natapos na yung pageant, nag-trending pa rin talaga siya. It's because, ang una sa lahat, maraming nagmamahal sa kanya even before pumasok siya sa mundo ng pageantry. And even though nag-transform siya as Gandang Hipon, new version ng Herlin Budol, mas marami ang nagmamahal sa kanya because she is brave enough na enhancements ay hindi nagkakaroon ng masama sa katawan basta as long as bumagay sa'yo. So, ang daming in denial dati tungkol sa kanyang pagta-transform, sa pag-enhance ng face dahil hindi sila sanay na yung mga pagpapa-enhance is considered daw as taboo. Pero hindi. For as long as mapapataas yung confidence mo, for as long as hindi ka tumatapak ng ibang tao, walang problema, di ba? Yung mga isip lang talaga ng mga ibang tao ang hindi mo may iwasan. Lalong-lalo na kapag hindi sila sanay sa mga enhancements. So, ayun. Whatever man na gagawin ni Herlin Budol is her choice and yes, bumagay talaga bumagay lahat sa kanya. O, di ba? Kaya ulitin natin, bagay na bagay ba kay Herlin Budol ang maging... O, diba? Ang sarap talaga pakinggan. Tsaka, makita si Herlin Budol na si... O, diba? Sa ngayon, nagre-rest si Herlin Budol. She is enjoying yung kanyang rest period. Kasi naman, 3 months or more than 3 months yung everyday puyat, everyday rehearsal, everyday pagda-diet, everyday, ang daming schedule sa kanya. Tapos, isasabay mo pa yung kanyang contract sa kanyang pagka-artista. I'm not sure kung meron pa rin during the time na nagte-training siya. Feeling ko wala. But then, hindi mo talaga may iwasan na makikita mo siya na parang masaya pa rin siya kahit napagod. Wala siyang iniinda na reklamo. Yun ang maganda sa kanya. Hindi siya nagre-reklamo. Hindi siya maarte. Ayun, hindi siya pasaway. So, well-disciplined siya. Lumaki siya talaga sa hirap. Lumaki siya sa sacrifice. Alam niya kung paano mag-sacrifice. And mas lalong-lalo na, alam niya kung paano pahalagahan ang mga taong sumusuporta at tumutulong sa kanya. Ayun. And dahil dyan, nagbunga ang kanyang mga sakripisyo bilang first runner-up sa Binibining Pilipinas. Kaya sa mga walang tiwala sa kanya, well, nilampaso niya dahil una sa lahat, nung sumagot siyang, nung maayos yung sagot niya sa Q&A in Tagalog version, marami ang ayun, napanganga sa kanya. Kaya, ayun, let us not presume agad kung ano man yung kakayahan ng isang tao dahil yung mga taong nilalait mo noon is lalamunin kanila in the future. So, let us not always judge the book by its cover. It's because mahirap talaga kapag kakarmahin ka sa mga ginagawa mong pagda-down sa ibang tao. O, di ba? So, yun, nakaka-proud talaga sa kanya. And ang hinihintay lang natin is yung parang ongoing na parang siguro baka i-grant si Wilbert Tolentino if ever papayagan si Herlin na sumali sa isang international beauty pageant. Hintayin na lang natin yan. And posible yan, it's because ang daming nagsusulputang mga male at female pageants sa international stage. So, I can feel na if ever man na magkaroon ng new franchise ang Binibining Pilipinas, mapupunta kay Herlin Budol dahil siya ang next in line na reserva ng Binibining Pilipinas para i-represent ang country natin sa international pageant. So, kung meron pang isa, si Stacy na lang. Si Stacy yung isang magre-represent. So, parang ganun yung usual trend. And kapag more crowns, edi yung mga semi-finalists na iba ang mapipick up, mahandpick ng Binibining Pilipinas, Charities Incorporated na mga execom. So, nakadepende po yan kung ano yung mangyayari in the future. Pero hopefully, habang okay pa yung figure ni Herlin Budol, fresh pa yung kanyang training,
in heat pa rin siya na maki-join sa mga international beauty pageants. Why not chocolate, coconut, peanut? O, di ba? So, yes, let us give her yung peace of mind. Kaya hindi ako masyadong nag-vlog sa kanya. It's because she is enjoying herself, yung kanyang time sa kanyang family, friends, sa kanyang mga co-work, tapos second family, ayan, yung extended family niya. Kaya, kung napapansin niyo, hindi ako masyadong nag-vlog about sa kanya. It's because let's her give time for herself. Yung mga ganito lang, yung mga pasabog na birthday, yung mga very special occasions lang ang ating hina-highlight sa kanya. So, I hope na marami pa siyang projects na sasali or pipirmahan na contracts para sa kanyang pag-angat sa buhay because bata pa siya and marami pa siyang pwedeng i-invade, o diba? So that's it, guys. Thank you for watching until in this part of the video. Comment down below if sa tingin nyo ba bagay na bagay kay Herlyn Budol ang Darna costume and possibly the next Darna after Jane De Leon? O diba? Tignan natin. And yes, reach me out in my Facebook page, Instagram, or Twitter and TikTok, The Story of Anthony. So hanggang dito na lamang po, guys, ang inyong kaistorya. Once again, my name is Anthony and wishing you a very nice day, a very happy day, and stay safe. O diba? So, mwah.